5 lalaki ang nahuli kam na unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na kumitil sa buhay ng isang bata sa Tondo sa Maynila. Posible silang maharap sa mga reklamong kriminal kaya pinagpapaliwanag ng pulisya. Nakatutok si Jomer Apresto. Pasado alas 8 ng gabi nitong December 28 nang mahagip sa CCTV ang 12 anyos na si Cesar Russell Sarmiento at kanyang kaibigan habang pasan-pasan ang napulot nilang paputok sa Bad Santos Avenue, corner A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila. Ilang minuto lang yan bago nila tuluyang sinindihan ng paputok na kumitil sa buhay ni Russell. Ang pinanggalingan ng nasabing paputok natuntun na ng mga otoridad. Nakuhanan sa CCTV ng Barangay 226 ang 5 lalaki na yan habang naglalakad sa Almeda Street mag-aalas 2 ng madaling araw ng December 28. Ang isa sa kanila may bit-bit na kulay green na eco bag. Pagdating sa Yuseco Street, inilabas nila ang hindi patukoy na paputok. May kita pa sa video na pinatitigil ng grupo ang ilang motorista para masindihan na ito. Sa kuhang yan may kitang umusok na ang paputok pero hindi ito nagtuloy. Maya-maya, kumuha ng tubig ang lalaki nagsindi nito at isinaboy ito sa kalsada. Makalipas ang 15 minuto, isang paputok ulit ang inilabas ng grupo. Pero kagaya ng nauna, hindi rin ito nagtuloy. Lumipas ang mahigit 18 oras, may kita na sina Russell na nagpapaputok sa kaparehong lugar. Sabi ng barangay, nasita raw ang mga bata kaya umalis sila doon. Sa kuhang yan, may kita na ang magkaibigan na tumatawid ng kalsada pero huminto sila sa bangketa. Hindi na gaanong maaninag pero sabi ng barangay, doon na nila napulot ang paputok bago sila lumiko papunta ng A. Lorenzo Street. Ito raw ang paputok na sinindihan noon ng grupo ng mga kalalakihan. Tinabi doon sa gilid. Gabi na, yung mga bata nagpapaputok sa kabilang side, dadaanan yun, nakuha. Mga pinagbabawalan sila dito, doon nila dinala sa bakante na walang sisita sa kanila. Sabi ni Chairman Pulintan, residente niyang ilan sa mga lalaki pero ang may dala nito, dayo lang daw sa kanila. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula, taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya, pumutok. Nasabihan na raw ang mga lalaki na magtungo sa pulisya at magbigay ng kanilang salaysay. Una namang sinabi ng Manila Police District na posibleng managot ang mga tao na nag-iwan ng paputok na ikinamatay ni Russell at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Nakausap niyo na po ba yung grupo ng mga lalaki nag-iwan ng paputok sa Tondo, Maynila? Nakikipag-coordinate na tayo dito. Meron na nga tayo katulad na nabanggit kanina. Meron na tayong mga person of interest dito. At titignan natin doon sa process ng pag-iimbestiga kung meron silang magiging criminal liability dito. At sa ngayon, ongoing pa natin yung ating pag-iimbestiga dyan. At hinihintay nga natin para magbigay ng kanilang salaysay itong mga taong mga nabanggit. Posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Titignan po natin doon sa course ng investigation kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Na-cremate na ang mga labi ng bata habang nasa maayos naman ang kondisyon ng kaibigan ni Russell na 12 anyos din. May tama siya dito sa balikat Tsaka yun nga yung mata niya, pinagagaling pa. Kasi talaga medyo nasunog din. Tiniyak naman ng mga barangay sa lugar na mas paiigtingin nila ang pagbabantay para maiwasan na ang ganitong klase ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.